Bigyang pansin ang mga kaibigan na madalas lumalabas upang umupa ng mga silid, lalo na ang mga silid na pinagsasaluhan ng mga lalaki at babae. Isang kitang nagrenta ng kwarto sa hotel. Ang silid na ito ay malinis at maayos, ito ay lubos na nasiyahan sa Akit. Lalo na ang two-piece na damit ng mga babae na nakasabit sa ibabaw ng kama. Dumungaw na sana siya sa bintana. Hi! Hi. Ako si Lee NHA. Ako si Kit. Mag-isa ka lang, maaari kang pumili ng iba pang bakanteng kama. Pagkarinig ng mga salitang ito, pinili ni Akit ang ibabang kama ng babae. Naisip ni Akit na dumating sa kanya ang swerte ng peach blossom. Ito ay simula pa lamang ng kanyang bangungot. Hindi nagtagal, may pumasok na ibang dayuhang turista. Gustong-gusto ng babae ang foreign tourist na ito. Habang masaya silang nag-uusap, si Akit lang ang nakatiis sa hindi sinasadyang pagkabigla. Akala ko maghihintay na lang ako ng kaunti at matatapos na. Ngunit ang mga pagkabigla para sa kanya ay nagsisimula pa lamang. Kinagabihan, matapos mag-shower si Akit, nakita niyang magkayakap ang mag-asawa sa hallway. Dahil sa ayaw niyang makita, umalis si Akit. Ngunit hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot na hindi pa humihinto. Sobrang ingay ng vibration ng upper bed, Akit had to wear headphones. Siya nga pala, pataasin ang volume sa pinakamataas na level para makalimot. Makalipas ang 3 segundo, tumigil din ang ingay sa taas. Isang Kit din ang nakatulog ng nananaginip. Ngunit ilang patak ng hindi kilalang likido ang bumagsak sa mukha ni Akit. Hinawakan niya ang kamay niya at sa sobrang takot ay nawalan siya ng malay. Ang kama sa itaas ng kanyang ulo ay nabutas ng isang matalim na kutsilyo at may dugo sa kutsilyo. Nang hindi alam ni Akit ang gagawin, lumingon siya. Nang makitang bumagsak ang ulo ng babae sa gilid ng kama, nataranta at natakot si Akit sa isang sulok. Pero ang nakakapagtaka pa ay hindi pa patay ang babae. Manalangin sa pangalan ni Jesus. Natuklasan ng naglilinis na babae ang bangkay ng isang babae at naghahanda siyang tumawag ng pulis para iulat ang krimen. Ngunit sa sandaling ito, isang tunog ang nagmula sa sulok ng silid. Halatang may ibang tao sa kwarto. Hindi siya naglakas loob na sagutin ang tawag. Inilagay niya ang telepono sa babae sa ilalim ng kama. Ngunit nilock ng taong iyon ang pinto, natakot sa naglilinis na babae. Nakita ko na lang yung taong unti-unting dumarating. Isa pala siyang lalaking natatakpan. Ang ganitong uri ng tao ay hindi madaling kulitin. Walang nadiskubreng espesyal ang lalaki. Magalang pa niyang binati ang babae. Hello. Hello. Biglang lumuwag ang tense na atmosphere. Nang makita ito, tumakas ang babae. Muli siyang hinawakan sa kamay ng lalaki. Miss, hindi mo pa pinapalitan itong bedsheet. Ako, kukuha ako ng bedsheet. Ngunit hindi pa rin bumibitaw ang lalaki, muling tumaas ang tensyon sa kanyang puso. Gayunpaman, itinuro ng lalaki na ang bedsheet ay nasa sofa. Nanginginig ang babae at naglakad papunta sa kama para magpalit ng kumot. Umiinom ang lalaki ng soft drinks. Miss. Dahan-dahan lang. Nang maalala ang katawan ng babae sa ilalim ng kama, lalo siyang nataranta at naging clumsy. Kahit natatakot to the point na umiiyak, huwag kang mag-alala. Linisin mo itong tuwalya para sa akin. Oh. Huwag mo na pansinin, okay. Pagkatapos niyang maglinis, aalis na sana siya nang. Tumawag ulit ang lalaki na may dahilan para magbigay ng tip. At this moment, she wouldn't dare accept a tip, gusto lang niyang mabilis na umalis dito. Pero gusto pa rin ng lalaki na tanggapin niya ang kabaitan niya. Salamat, ngunit biglang tumunog ang teleponong nakatago sa ilalim ng kama. Ayan na ang phone mo. Hindi. Makinig. Napaluha ang babae at hinanap ang phone niya sa ilalim ng kama. Hello, maari ko bang tanungin kung sino ang nag-report ng kaso mula sa numerong ito? Hello, hindi ako nagre-report. Malinaw na iniulat mo ito. Hindi pala namatay ang babae, lahat ng iyon ay isang malupit na biro lamang ng mag-asawang ito. Natakot ang babaeng naglilinis, gusto lang niyang makaalis agad dito. Ngunit ang kasuklam-suklam na mag-asawang ito ay hindi siya pinabayaan. Binato niya ang lalaki ng mga panlinis. Natawa ng histeryoso ang babae sa kinikilos niya. Gayunpaman, napilitan siya sa puntong hindi na niya ito makontrol. Sa huli ay humahantong sa isang nakakatakot na kinalabasan. Kapag nakikita ko ang resultang ito, nakakaramdam ako ng seguridad. Huwag ka nang manggulo.
Nakahawak ako ng mahigpit. Tulungan mo kaming tumawag ng ambulansya. Nagbibiro lang kami. Miss, magpe-film tayo please. Nagbibiro lang kami. Sorry.